Hello and welcome back po ulit sa ating YouTube channel. So share ko lang ulit guys, kapag nahihirapan po tayo mag-reset ng printer, kung sakali halimbawa yung printer natin ay wala tayong mahanap na resetter, po pwede nyo pong gamitin itong ating resetter. So ang kagandahan po ng resetter na ito is napakarami niyang models na pwedeng i-support. Dito kasi guys sa resetter na to, so napakarami niyang supported models. Mapa L series man yan, XP series, Workforce series, Stylus OP series or Stylus Photo series, Stylus series, Artisan, Shore Color series, PX series, etc. So napakaraming series ko yan. Lahat ng series na nandito, almost lahat po ng bundle is nandito sa resetter na ito. At sa paggamit naman ng resetter guys, ito po ay sobrang dali lang. Siyempre, punta lang po tayo sa website nitong inkchip.net. So dito po sa taas, pwede yung i-type niyo na yan, inkchip.net and then enter. And then dito guys, i-click lang natin yung week. So ito po yung ating Inkchip Adjustment Program. Dito po sa baba, makikita natin yung kanyang prices. So bawat key po yan, isang key is $9, $9.99 US dollars. So kung bibili ka ng mas maraming keys, so pwede mo siyang bilhin for only $6.99 US dollars at saka 5 keys guys for only $5.99 US dollars. So dito sa baba, pipili lang po tayo ng language. So halimbawa, ang gagamitin natin dito is English. I-click po natin yan guys. And then mado-download mo na yung program. So andito po yung program, i-click lang natin siya. So once na maklik yan, so tatanungin tayo dito, do you want to install Inkchip Week? So syempre, i-click po natin yung yes. And then okay. So yun guys, na-install na yung ating resetter. Puntahan natin siya sa ating desktop. So i-minimize na natin yung ating browser. So nandito guys yung ating resetter. So may mga na-install dyan, naka-English, Russian, Portuguese, Spanish, Turkish. So i-select lang natin at i-open guys yung ating English version. So ito yan, open. So ito nga guys, sobrang dali lang kasi pipindutin mo lang itong Waste Ink Counters. I-select mo lang yung printer na gusto mong i-reset. So in my case, ang i-reset ko po ay itong Epson L3210. So para bago mo siya i-reset guys, pwede mo muna siyang i-read kung ilan na yung kanyang counter. So ito na yung aking counter guys. So nasa 16.81% siya. So far okay na siya guys. Pero pagka umabot kasi yan ng 100%, so hindi ka na makakapag-print. So i-close natin to. And then kung gusto mo siyang i-reset, pipindutin mo lang yung reset ink counter. Dito guys, kailangan meron tayong key. So yung key ay makukuha po natin kapag bumili tayo ng license doon po sa website. Dito po. So, try kong gamitin yung aking key na nakuha. Yan, highlight lang natin to. Siyempre, i-copy natin yan. Right-click and then copy. Tapos, ilalagay natin dito guys sa ating input, reset, waste ink key. Paste. Pag clinic natin tong okay guys, automatic, i-reset na yung ating counter. So, ganun lang siya guys kadali. Sobrang daling gamitan talaga. Ayun, nakalagay dito guys oh. Done. Please restart the printer in order to finish the counter reset process. So, go ahead and i-off mo lang yung printer. And then, pagkatapos siyang mamatay, pagkatapos mo siyang may-off, i-on mo lang yung printer. At kusa na yang gagana. Mawawala na yung kanyang red blinking error. So, pwede ka na makapag-print yan guys. So, yun lang at maraming salamat po. Please like and subscribe. Thank you.